ang requirement sa balancing of transport? Yep. Kinakailangan, unang-una, meron kayong pole number. Meron kayong transformer number. Yan lang ang matitira dyan sa mapa nila. Meron kayong phase ABC. CA. Ay sequence. Sequence. Ano ibig sabihin? Okay. Let's say for example, pole number 7. KVA 333. Yung transformer capacity mo, 333. Okay? No. Transformer number rather. Transformer number 1. Okay? Yung transformer number 1, kinakailangan hanapan natin siya ng location. Either AB, BC, at saka CA. Sabihin natin, lagyan siya dito. Meron ako, ang susunod ko, pole number 25. For example, Papasok ko na. tapos, nandoon ako sa transformer number 3. Tignan natin, 3. Okay? Na ang capacity niya ay 150. So, siya ilagay dito. Sa phase A. Okay? The third one, sabihin na natin meron ako dun sa pole number 37. Meron akong transformer number natin 6. Pero dapat ito sunod-sunod ka. In-exage ko lang dapat yan sunod-sunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para hindi kayo mahirapan. Dapat ito increasing order. Sabihin natin, ito ay 250. 250 kVA. Nandun siya sa base. And so on. Sabihin natin ilang transformer ka. Sabihin natin 65. Kasi ang minimum ay 50. Diba? Ang requirements ko, minimum ko 50. Sabihin natin, nag-exceed ka. Naging 65 ka. Dapat lahat ng transformer na yun, kinakailangan naka-tabulate. Naka-tabulate 1 to 65 kung saan pole siya nakalagay, dapat nakalagay yon. Tapos, nakalagay dapat kung saan phase mo siya inassign. Itong pag-a-assign dito sa phase A, B, B, C, at saka CA, pwedeng laruin nyo yan. Okay, bakit? Kasi kinakailangan, at the end of the day, dapat ito lahat ay pare-parehas. Yun yung tinatawag na balancing of transformer. Kung ito ay 3,000 kVA, dapat lahat yan ay 3,000. Yan, pwede discrepancy kayo yan. May discrepancy. 3,000 Discrepancy, sir. Like Mga Ilang percent yung difference kaya, sir? Ilang percent yung difference? Discrepancy. Pwede. So, iba yung approach na gagawin ko sa pagsasabi. Pero wag naman yung sobrang laki ng discrepancy. Kasi hindi siya normal. Bakit? Pakita ko sa inyo. Ano yun? Ano? If you still remember, Yung pwede daw. balancing. Ah,
Ito nag-balancing tayo. Sa simula ng pag-aaral ng polyphase system, Sa plano. regardless whether it is delta or Y connected load. Ang ginagawa natin, nung nag-aaral tayo ng polyphase system, kahit hindi ko natapos, ako nagtulong yun, hindi ko natapos, kasi nagkasakit ako, ito may kasalanan. Whether it is ito yung load side. Ito yung load side, meron tayong tinatawag na balance at saka unbalance. So, ibig sabihin, balance siya dito, o minsan balance siya. Regardless whether this load side is balanced or unbalanced, ang ating source side, kinakailangan laging balance. Ito. Akin na lang. Kailan mo? Kinakailangan yung source side mo laging balance. Noong nagsimula tayo mag-aral ng polyphase system, wala naman akong ibinigay na yung BAB, BPC, at saka BCA ay iba-iba. Diba? Wala naman akong binigay. Anong binibigay na natin? Dapat yung BAB, BPC, DC. at saka BCA mo, DC yung ganito na ba? dapat balance siya in terms of magnitude. Dapat kung 220 volts yan, 220. 220 volts lang. Face angle lang yun. Hindi tayo dapat iba-iba dito. Pero, mag-iiba tayo doon sa tinatawag na reference vector. So, possible na 0 ito, kasi yan yung reference mo. Possible na 120 ito, Negative. at possible na negative 120. Kaya hindi nyo problema kung paano i-connect itong ito. Hindi nyo dapat problemahin. Ang kailangan lang, yung mapa na meron kayo, alisin natin yung residential load. Alisin din natin yung commercial at saka industrial load. Hindi nyo kailangan yun. Dahil yung commercial load at saka yung industrial load, directly yan na kinoconnect doon sa 34.5 kV. Meaning to say, from 34.5 kV, requirement sa kanila na magkaroon sila ng step-down transformer sa kanilang outdoor substation. Yun. Kaya hindi natin siya poproblemahin kung paano natin siya ibabalance. Dahil sa industrial load o kaya sa commercial load, magawin dito dahil kung let's say for example, sa industrial load, meron kang sabihin natin $350. No. Sabihin natin 250 kV. Ito yung computed mo. Tapos 3-phase siya. I-divide mo yung 250 sa tatlo. Ilan siya? Tagal? Ilan? 83.33. So, ibig sabihin, Rating ko pa ng isa. yan. Yung phase A, yung phase B,
B, yung phase C, 83.83 yan. Kaya kahit na meron kayong 20 na industrial load na puro 3-phase, all you have to do is to divide that into 3 and then assign everything. So kahit na, sabi ko nga sa inyo, 10 pa yan o 20 pa yan, mananatiling balance yan. And so with, mananatiling balance yan. And so with the commercial load. Sir, idudugtong lang ba yung table ng residential sa industrial o commercial? Or magkakaibang table, sir? So ito ngayon, ang requirements, requirements ito, Hindi total po yung siguro. para makapag-compute na tayo ng tinatawag na transmission line. And at the same time, this is the requirements para makapag-compute kayo ng tinatawag na capacity. Generator. So, pagka-capacity of generator na pinag-uusapan, ibig sabihin, ano doon ka na sa power plant. Ngayon, ang pinag-uusapan pa lang natin, puro transformer. Ibig sabihin, nasa labas tayo ng power plant. Nasa labas kayo ng power plant. Yun yung pinag-uusapan natin. Yun yung pinocompute natin. Okay? Kaya tayo, magko-compute tayo down, up. Hindi pwede mag-compute ng up to down. No? As I've said, kahit second year pa kayo, ang role ng EE is mag-supply ng kuryente. So regardless, kahit na anong klase ng load meron yan, which is ginagawa natin ngayon, kaya nga pinag-iisip ko kayo, miniature yung ating idea, pero reality-wise, ganyan ang ginagawa. Mag-isip kayo ng load, class A, B, C, D, or E, bahala kayo. Ano yung mga load? Tinuro ko ano yung mga load. Lighting load, GPS load, general power services. Ano yung general power services? Washing machine, rice cooker, refrigerator, water pump, lahat. Kayo yung pinag-isip ko doon. Hindi ako. Kasi sa reality, yun yung load sa loob ng bahay. Na nangihingi kayo ng supply ng kuryente. Gagawin natin. So, ito ngayon, ang gain test performance na mangyayari sa inyo. Pag nagawa nyo kagad yung correction, yung tamang diversity factor sa industrial load, yung tamang line, at saka yung spread out ng inyong mapa, lahat yung gagawin. Pero kung hanggang ngayon, mananatili kayo na ang mapa din kayo parang nagpupulong-pulang kayo mga ewan nyo dyan. Mga residensya, mahihirapan kayo. Kasi after that, patatanggal ko sa inyo yung kuwan. Patatanggal ko sa inyo yung load. Mananatili yung buong mapa, pero ang nakalagay lang doon, dapat ay transformer number at saka yung pole number kasi siya nakalagay. Ang tawag sa design na yon is single line diagram design. Yun ang gagawin. Paano naman yung ano, sir? Yung industrial at commercial, sir? Since nandun naman siya mismo sa box niya, yung transformer. Hindi na aalis yun yung box ng industrial at commercial, sir. Bale yung residential loads lang. Isa lang yun. Tayo. Parang masagasaan tayo eh. No? Tayo kayo sa ano? Sa overpass ng SM Center Point. Tayo kayo doon. I-observe nyo yan. Ito yung center point. Sa gilid, meron siya sarili substation. Sa kanto kasi ng Ramon Maysaysay Boulevard, Aurora Boulevard, at saka yung papunta sa San Juan na Araneta Avenue, merong malaking poste. Yun yung tinatakbuhan ng 34%. Yun yung 34.5. Diba? Pero nakakonect doon yung
SM Center. Diba? Kasi meron siyang substation. Ibig sabihin, meron siyang step-down transformer. From 34.5 kV, kaya niya babayin niya ng 4.8. Okay? 4,800. So, yung 4,800 na yun, kaya na naman niyang pababain ng another transformer hanggang sa makarating siya sa 240. 240 to 220 volt source. Kasi yun yung supply. Yun yung kailangan ng ilaw. Yun yung kailangan ng aircon. Hindi naman yung 34.5 kV. At SM Center Point. Across sa SM Center Point, ando doon yung condominium na matangkad. Diba? Nasa loob ng condominium na yan, nasa loob niyan yung pinaka-powerhouse niya. Na sinusuplayan niya yung Starbucks, yung kainan doon, yung meron doon light store, meron kung ano-ano pang establishment, at yung grocery na same mall. Sinusuplayan niya lahat yun. Diba? Ando doon lahat yun. Pero saan siya nakakabit? Nakakabit pa rin siya doon sa line ng 34.5 kV. Kaya nga yung 34.5 kV, makikita mo yan, ito 34.5 kV daw. Bakit? Kasi siya yung meron pinakamataas na poste. Siya yung meron pinakamataas na poste na tumatakbo dito. Kaya nga sa naman magsaysay Boulevard, tinan ninyo, maski sa palengke ng altura, merong mataas na poste dito. That is 34.5 kV. At doon kayo nakakabit lahat. Ngayon, kung kakapiranggot yan, yung karsada ninyo, dyan sa mapa na yan, sisiguraduhin ko sa inyo, gagamit kayo ng magnifying glass. Kasi gumagamit ako ng magnifying glass para na ma-check yung gawa ninyo. Sir, verification lang dito sa kada po. Pole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapos nasa tayo po. Lalagay kami ng para note sa mga Kung ano yung computation sa bond paper, kinakailangan mag-reflect. Mag-reflect siya dun sa map. dapat may ganyan, no? Pare. 7 poles, nasa gitna, dapat ang transformer. Kaya nga meron akong particular na topic, di ba? Selection of the most advantageous Lalagyan ng note. location ng transformer. Ino-note talaga na doon ang transformer. So kung ano yung most advantageous location ng transformer ninyo na kinocompute, na ginagawa nyo, dapat makita ko yan doon sa mapa ninyo. Dapat makita ko yan doon. Okay? So pagka natapos tayo Sa legend dito yan. at natapos ko ituro sa inyo yan, okay na po. Binigay ko yung problem, no? Wala Wala. ako binigay ng problem. Wala pa po sir. Pinapicture na rin. Gumawa Meron na po ako sir. sa Ano pala sir? Dito Picture po. Meron sir na send naman. Sa ilang camera. Ito po pala sir. Diyan. Pinicturean mo. Yung Ay, dun sa ngayon ano eh. yung nag-medical tayo. Ay, oo. Meron sir. Sa GC. Section ko yan eh. Magbibigay ako ng finance. Sa GC. Tignan mo sa GC. Na power plant. GC na power plant. Isang bagsakan eh. Power plant. Midterm at saka finance. Isang bagsakan. So, Power plant. para pag bumagsak, bagsak. I'll announce. Kung sinabi ko bang next week ready kayo? Ay, hindi pala eh. Don't ask me. Hindi. Yan. Hindi na po kasi laki na. Nakita mo na? Yes sir. Balay. Yung design problem na meron Roman numeral number 1, 2, 3, 4, and 5. Yes. So, ito po sir. 280. 280. Okay, nakita doon. Ganun yan. Ganda. Kaya ko na lang yung copy. Ngayon yung sinasabi ko, nasa Roman
numeral number 5. Yung next na gagawin ninyo. Draw on a separate sheet of the tracing paper the electricity layout. Layout lang. Iyak na lang. Simple lang ang ano? Sa So, ang susunod ko dyan yung 5 na. Kasi may bibigay kang panibagong deadline para din sa mga bagong i-discuss mo. May bibigay kang panibagong deadline para din sa mga bagong i-discuss mo. Panibagong Deadline. deadline. Ah, Ang ibibigay ko, may bibigay daw ako ng panibagong deadline. Sabi ko wala. bibigyan Ang ibibigay ko rin na deadline yung final submission. Yun na yun. Pag may mali, ipilasan mo Next. sa Ha? Yes. Pag may mali, bukod mo. Oh, don't tell me kung kailan. Dahil pagka sinabi kong bukas, hindi naman kayo ready. Tatansyahin ko yan. Tapos, Kaya nga sabi ko, Bigay na sa'yo. pagka nakikita ko kayo minsan dyan, hindi lang kayo, basta yung sa kabilang session. Okay na? Sa loob-loob. Parang wala silang stress. Parang hindi sila nata-pressure. Hindi ako naniniwala. What do you take for granted? Nakakapaglaro pa nga kayo ng FM. Kasi Lu, yung sa residential nga, pwede pa rin parehas. Yung sa residential. Hindi nga. Iba-iba Mga talaga. kumuha sa akin ng collaborator Bawal ko copy sa paste. research nila sa thesis. Depende. Ang galing. Kung magka-copy paste. Para bang ang feeling ko, ang galing-galing nila, hindi nila kailangan yung professional opinion ko. Tapos, another feeling ko, akala nila kapag sa circle ang collaborator nila, papasan na agad sila. Yung ganon. Ang hindi nila alam, yung mga kumuha sa aking collaborator last year, dumaan sa butas ng karayo nyo. Dahil ayaw ng mga panel, yung mga panel, gusto na silang ipasa, ako na collaborator nila, sabi ko, hindi. Kinakailangan ayusin nila yan, gawin nila yan, ayusin nila. Kaya bakit? Pwede naman na. Sa inyo, pwede naman na. Sa akin, hindi. You know why? Sabi ko, their research will go places. Yung research na ginagawa ninyo, na thesis ninyo, pagsasabutin kayo yan ni Sir Busa kahit hindi siya masyado nagtuturo eh. Pagsasabutin niya kayo ng at least 4 copies. Ano ibig sabihin nyo? May mapupunta sa library, may mapupunta sa dean's office, may mapupunta sa akin, at saka may mapupunta sa inyo. Sa library, kung bakit bibigay doon, at saka sa department, sa akin sa department kasi yun eh. Kasi that will become as another reference for another researcher enthusiast. Yung mga susunod na mga researcher enthusiast, gagamitin nila yan as their additional reference because that is already a study, diba? A study on the solar, ganyan, kahit anong tayo. Yun yung study yun eh. Tapos makikita yung pangalan ko, collaborator. Tapos ang pangit ang gawa. Hindi naman kayo popular katulad ko sa Iris. Diba? I mean, diba? Yes. Kung hindi man ako popular outside the National Library and everything, pero makita nung sino man gagamit yung research na walang kwenta itong collaborator na ito, pinayagan niya ito, ang pangit ito, mali ito. See? Hindi naman sasabihin, gago itong mga researcher na ito, sila man langit, sila ganito, yung mga company. Pangit itong naman.
They don't mind about you. They don't mind about you. They mind about me. Kaya sabi ko, tuwa ako sa batch na to. Sabi ko, parang stress-free sila. Parang wala silang thesis, wala silang power plant design. Well, review. May binigay ba sa salalim? Wala pa, sir. Ay, magbibigay pa lang, sir. Pa? Wala pa. Ibig sabihin, wala pa. Wala pa, sir. Wala pa. This is, ano sir, review. Saan? Review sir. Review na. Saan ang mock? Ay, Mockboard? Mockboard. May backboard pa, sir. Ngayon, kumain, Bukas. backboard nyo. Karamihan doon na lalabas, yung mga tinuro sa Hermosa. Sir. No, yan ang sinasabi ko sa inyo guys. Diba? Ilang buwan na lang, less than 3 months, tapos na kayo eh. Pero nalulungkot ako. Kasi kung paano ko kayo nakilala nung second year kayo, ganun pa rin kayo ngayon. Parang hindi kayo nag-mature. Parang hindi kayo naging responsible. Sorry to say. Pero that's my personal observation. Sorry to say, pero that's the truth. Kayo, i-assess nyo sa sarili niyo. Kahit 10 beses kayong mag-mockboard. Meron ba kayong kahit na sabihin natin 10 or 20% ng confidence sa sarili niyo na kaya yung harapin ng board exam? Hindi ako si Nostradamus. Ha? Hindi ako mangungula. Pero sinabi ko kay Sir Allen, sinabi ko kay Sir Busa, sinabi ko rin kay Sir Manny Morales, dati kasi nagtuturo yung nag-iinit. Sabi ko, yung mga batch na yan, yung last year nag-graduate, sabi ko, maswerte na pagka merong 15 na pumasa sa board exam. Sabi ko, maswerte. Sabi niya, bakit? Nahawakan ko yan sa circuit 1, nahawakan ko yan sa circuit 2, nahawakan ko yan sa polyphase system. Puro tamad yan. Bibihira dyan ang masipag. Yung mga pumasa ngayon sa board exam, hindi ko sila kilala personally. Kahit na by name, hindi ko sila kilala. Pero I happen to check my records. Tingnan ko kung ano yung performance nila sa akin. And that's good. Nasa average sila. Nasa average sila. Yung lahat ng yun. Sabi ko, hindi ko kilala to. Sabi ni Sir Allen, Sir, si ganito nakapasa. Sir, si Jeff nakapasa. Sino yun? Sabi ko, sino yun? Sir, si Jeff yung ganito, yung ikaw yung collaborator nila doon sa research nila. Sabi ko, hindi ko matandaan. Sabi ko, sila nga ako yung naghirapan sa akin. Sabi nila, yes, sir. Sila yung halos umiyak na. Kasi pinapaulit ko. Pero sabi ko Sir Alan, pero Alan, tinan mo, look, where are they now? Tinan mo ngayon, sabi ko, Alan, asan siya? Asan si Jeff? Sa totoo lang, sa grupo na yun, siya lang yung masipag doon. Tapos, dalawa doon sa grupo na yun, nakasama niya, pumasahin sa mga dumaan sa butos ng karayan ng yung mga yun. Tapos kayo, kinuha niyo akong collaborator, hindi ba sa inyo? Tapos hindi kayo nagpapacheck. Hindi mo ko sa amin. Ako, pinakabahan eh.
Sa totoo lang, ako kinakabahan. Maski doon sa kabilang section, sinabi ko, ako kinakabahan sa inyo. May final date na. Baka for the first time, magkaroon ako ng mga casual fees. Ako kinakabahan. Kala na, I'll cross the bridge when I reach there. Sir, may format po kayo ng papakita dito, sir. Sa Gagawa kayo sa document. sa kami na po bahala, sir. Magtatapo din kayo ng data dyan. So, huwag niyo muna masyadong problemahin ito. Ang problemahin niyo muna, ayusin yung Sir. check niyo muna kung tama yung development factor ninyo. Check niyo muna kung tama yung mga kinukuha ninyo ng PA span. Kasi yun ang delay naman sa finance. Okay? Klaro S? Huwag kayo matutulog hanggat hindi yung ginagalaw yung power plant design niyo. Tsaka na kayo mag-eme kapag nakagawa na kayo ng 4-5 transformer. Yung eme kayo, kayo nga. Sabi yung baklaan ko. Wala eh. Alam na rin mo sa pamilya. Parang hindi kayo refreshing. Totoo lang. Sir, ano po yung ano, sir? Yung research na na-discuss niyo po sa section 8, yung hindi niyo po na-discuss sa amin nakaraan, yung kinabukasan walang pasok sa amin. Yung research po. Ito, ang schedule next week. Depends, final depends. May 20 to 20. Oh, 20 to 20 pa na yun. Final depends. 20, 21, 20. Next week na. Next week na. Aside dyan sa competition na ginagawa ninyo, you still have to do some researches. Okay? Una-una, kinakailangan dun sa chapter 1, sige, sabihin mo. Dapat dun sa chapter 1, mag-research kayo ng background of the study. Itong background of the study. Cancel. Ayoko na kayo. Wala ko dito. Arka. Wait. Okay. Yung background of the study, ibig sabihin yan, you discuss and conduct a research about the municipality process. Okay? Yun ang iyong conclusion yan. Na kinakailangan mag-reflect doon sa background of the study ninyo that there is a call para ikaw nga mag-introduce ng another power plant sa kanila, sa area nila. Yeah? Ano yung mga possible causes doon? Emerging usage of different utilities. Ano yung mga different utilities? Dati hindi uso sa probinsya ang aircon. Dati hindi uso sa kanila yung mga water pump. Balon, okay lang. Mga ganito, okay lang sa kanila. Dati hindi uso sa kanila ang mga washing machine. Diba? So, ibig sabihin, yung bahay mismo, diba, nag-i-increase na ng load. Dati ang load lang nila ilaw. Plancha nga nila dati, di uling eh. Diba? O sabihin natin, meron silang plancha. Ganun yung lifestyle sa probinsya o sa mga municipality.
Pero ngayon hindi na. Diba? Even their surroundings. Dati ang mga establishment, ang mga kainan, kubo-kubo lang, simpleng bahay. Ngayon hindi. May SM, may department store. Diba? May establishment, tinatawag. So kinakailangan, yung background of the study ninyo will deal on the municipality itself na kinakailangan talagang i-increase na yung ating electrical system and distribution system because of the emerging increase of load. So nagkakaroon na ng mga abnormalities yun. Yun yung background of the study. So hindi ko kinakailangan dito ng research ng background of the study na ika nga 10 pages. No? Hindi ko kailangan yun. Kailangan ko lang dito yung mga 3 to 4 pages. Yung population, lifestyle, ano yung most of the tao dito, kabuhayan ng mga taong nangyayari doon. Diba? Yung mga ganun, tinatawag. Okay, next. Doon sa introduction, you discussed about the Choksen. Power plant. Kung ang napili ninyo ay, let's say for example, hydro, or hybrid or solar, you discuss on the introduction about this topic. It is all available in the internet. Available yan sa internet. Pero huwag kayong kumuha kung ano yung ginawa nito. Ginawa nyo sa internet, ilalagay yung agad yung namin. Basa na. Tapos kung ano yung naintindihan nyo. So, ibig sabihin, yun sa ano na yun, sa introduction na yun, diba? Kinakailangan, meron kayo ditong local, at saka foreign studies. Like for example, kung hydro yan, ano ang local studies na pwede mong sabihin? Yung San Roque Hydroelectric Power Plant. Because that is local. Ibig sabihin, nasa Pilipinas. If that is foreign studies o foreign introduction ang kailangan na meron kayo doon, magbabanggit ka ng ibang lugar. Let's say for example, Nebraska, Alaska, diba? Na meron ganitong klase ng power plant na hydro. So kailangan ibigay natin yun doon. For example, pagka diniscuss ko yung San Roque Hydroelectric Power Plant, located in Pangasinan, Aluminium, Pangasinan, blah 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 blah, diba? With the capacity of, diba? 3 DAS, 75 kVA, transformer, o kaya generator. Ganun. Yung capacity niya, yung capacity niya, tatlong 75 kVA, o kaya megawatts na generator, yun na nagsusupply sa buong Pangasinan at nagsusupply din siya sa mga karating lugar. That's the background of the study. Tapos sa foreign naman, ganun din. So, konting basa, konting cut and paste, buuin ang content. Yun lang. Tinatawag. Okay? Yes? Pwede po gumamit po ng mga hindi po rin yung let's say, nuclear po, gas, o ano siya. Pwede, pero ibig ko sabihin, kung itatayo kasi natin power plant, tapos considering na Philippine setting, hindi acceptable ang nuclear eh. Sa mentalidad at sa level ng kaisipan ng mga Pilipino na pangkaraniwan, hindi acceptable sa kanila yun. Pero yung mga scientists, yung mga aral na tao na tinatawag, alam nila kung paano kontrol nila ng nuclear. Pero, iilan lang tayo, nakakaintindi nun. Majority, lahat sila ay nasa laylayan, ika-nga, o economic status ng pag-usapan. And they have the greater percentage. Kaya hindi natuloy sa nuclear. So you might as well
you might as well make use or utilize other kinds of prime movers na pwedeng gamitin sa Pilipinas. Marami naman, abundant naman ang alternative sources of energy. At puso rin naman yung tinatawag na hybrid. Like for example, how I wish na makarating kayo sa Atlanta. How I wish na makarating kayo sa northern part. Meron din yung windmill na tinatawag. Yung windmill kasi doon, yung windmill doon, nagsusupply yun. Nagbibigay yun ng kanibagong energy na kailangan ng hybrid ng solar at saka ng hydro doon sa Agua Grande. At nagbibigay din yan doon sa AGCP, sa pinaka-grid ng North. Okay? Yung pinaka-grid kasi, yan yung batuhan ng ibang klase ng prime movers. Kaya nga ang tawag sa kanyang grid. Okay? Sa kanyang binabato yun. Doon pinag-uusapan sa National Grid Corporation na yan kung paano siya i-blend, kung paano siya gagawing 34.5 kV bago siya pakawalan. Like for example, iba ibinibigay ng San Roque Hydroelectric Power Plant na capacity, mas mataas ng konti compared to yung Bangi Windmill. Compared to Agua Grande Solar Farm. Compared to Agua Grande Mini Hydroelectric Power Plant. Iba-iba yun. Kung iba yung capacity niya, iba yung kaya niyang ibigay. At lahat yun, bumabagsak sa grid. Yung grid ngayon, siya yung responsible, meron siyang facilities sa ginagawa, yung tinatawag na synchronization. Pag sinabing synchronization, kahit na iba-iba yung capacity na ibinabato ng iba't ibang klase ng power plant na to, kaya niyang i-blend yan in such a way na makakalabas siya ng 34.5 kV, which is the transmission need ng grid. Kaya nga meron tinatawag na sa Olympic yung synchronized swimming, synchronized dance, di ba? Sa pool ng 12 swimmers na kasama doon. Kaya nga tawag sa kanya synchronized. Bakit? Kasi they dance in one accord, in one motion. Ang kuryente, ganun din. Kinakailangan yung mga planta na iba-iba ang binibigay, kinakailangan i-blend natin siya bago siya pakawalan sa customer, bago siya pakawalan sa industrial load, bago siya pakawalan sa industrial load, bago siya pakawalan sa commercial, sa residential. Hindi pwedeng direct tinatawag. Nauuso na lamang yung mga direct. Pagka solong ginagamit ang alternative sources of energy, like for example, yung solar, ginamit sa isang bahay. Diba? Pero hindi yung solar mismo. Merong other parameters pa. Diba? Merong other parameters na involved dun sa solar na yun in such a way na yung stored energy dun sa battery out from solar, lalabas siya ng 230 to 220 volt source. Bakit? Yun yung appliances mo eh. Yun yung rating ng capacity ng voltage sa bahay mo. 220 volt source. Yung ilaw, ganun din. Kung papandali mo ng solar yan, kinakailangan gumamit ka ng iba't ibang electronic devices like inverter, rectifier, amplifier. Yung amplifier, hindi lang yan para sa sounds na nakakaya nyo. Anong ginagawa ng rectifier? Anong purpose niya? Anong purpose ng amplifier? So, amplify, para palakasin. Ang liit lang naman na nakukuha sa solar energy. Depende pa yan sa laki ng solar panel. Diba? Depende sa solar panel. Second, depende sa size ng battery mo. Kung ang battery mo, battery rin ng kotse, kukulangin pa rin. Kaya nga, di ba, napakaraming nagtayo ng company na kung saan
na kung saan solar energy ang kanilang minamarket. Ano ang market nila? Sila mag-install. Sila magbibigay at magpuprovide sa inyo ng solar panel. Titingnan lang nila, mag-ocular inspection lang sila sa bahay nila, sa bahay nyo. O ito pala yung load mo, meron kang aircon na 1.5, meron kang ganito, meron kang ganyan, meron kang ganyan. Kukumpitan nila yun. And that's exactly what we are doing. Now, kinukumpitan nyo ng size ng transformer. Sila naman, kinukumpitan nila size ng panel board. Kasi each size ng solar panel, depende sa laki. Pagka ganito kalaki, merong certain wattage na ibinibigay yan. Pagka ganito kalaki lang, sa screen ng TV na yan, merong certain wattage din siya na ibinibigay. Hindi yan equal na ganito kalaki, ganyan kalaki, tas ganun kaliit, pare-pareho ng size, pare-pareho ng wattage na ibibigay. Hindi. So ganun, kinakailangan i-synchronize natin yun, tinatawag. Okay? So, ako I suggest, going back to your questions, na nuclear, huwag kayong gumamit. Hindi siya, unang-una, this is the era of the alternative sources of energy. Pag sinabing era, ito yung panahon na mas pinapatronage ng government, ng politicians, at ng tao mismo, plus the environmentalists, yung mga alternative sources of energy. Nuclear is one of the biggest contributor ng tinatawag na environmental impact. Sila yun. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi napapatay ang radiation sa uranium-235. Hindi napapatay. Yun ang problema doon sa Bataan Nuclear Power Plant. Okay? Next. So, upon your introduction, doon na siyempre madidiscuss yung advantage, disadvantages, saka yung current trends and issues na tinatawag. Ito, you do the research about this. Yung chapter 1. Pero yung chapter 2 kasi, ito yun din. Yung statement of the problem, yung binigay ko. Yung chapter 3, ayan na. Nag-electrical design na kayo, nag-compute na kayo, and everything. Yan daw. Yung sa current translation, pertaining po ba yun sa mismong Georgia na power plant yan? Of course. Okay. Do not conduct or do not put anything that is irrelevant to your design. Ano ibig sabihin? Hindi pwedeng kopyamos. Like for example, coal power plant ang prime movers mo. Diba? Tapos yung background of the study mo, hydro. Hindi ko pwede. Kaya ako mababasa ko. Kasi nakalagay sa title nyo kung anong klase. Nakalagay kasi, pagka ang nilagay din yung solar, dapat lahat ng introduction, lahat ng write-ups ninyo, it's all about solar. So, yung pang isa, makakita ko ng irrelevant na nandun paklas. Again. Kaya you have to do it right. Slowly but surely, but you have to do it right. Individual pa. Individual pa. Yes. Individual. Masusurpresa kayo kasi pagdating doon sa plant capacity na tinatawag, yung kanina, ito gagawin nyo ito individual capacity ng generator, individual yung gagawin niya. Pero pagdating doon sa power plant mismo, pagsasama-samahin ko lahat ng mga taga Batangas, pagsasama-samahin ko lahat ng mga taga Laguna. Diba? Kaya inalam ko talaga anong area kayo. Ngayon, ikaw, nag-iisa ka sa Mindanao, magsusulo ka. Wala kang kasama. Kasi yung plant capacity, dapat yon hindi magkaiba.
dapat yung plant capacity depende sa municipality yan. Like for example, diba? Laguna. Hindi ko naman pinadesign yung buong Laguna eh, di ba? Pinakuha ko lang kayo ng portion sa Laguna is either Mahayhay o kaya Santa Cruz. But rest assured, sa grupo na to, meron isa, dalawa, tatlo, or apat na tao na puro sa Laguna ang kinuha nilang area, correct? O kaya meron sa area, sa lugar na to na sa Batangas, iba-ibang lugar, kinuha nila. Pinagsama-sama ko yun. Pinagsama-sama ko yun. Pero kinakailangan makarating kayo hanggang dito sa computation nito individually sa capacity of generator. Kasi yan yung capacity ng generator na naka-assign doon sa Mahayhay, Laguna. Iba yung capacity